Alexa, pinapatawag ka na ni Sir Isagani. Opo. Inismiran ako ni Panying. Hindi ko naman iyon binalingan ng pansin, at inayos na lamang ang pagkakaayos ng uniforme ko bago lumabas ng kwarto. Nakakairite talaga. Dahil tumakas-takas ka pa, ako itong naiimbierna. Kailangan ko pa tuloy i-report lahat ng ginagawa mo rito kay Sir Isagani. Dinaig ko pa ang pagiging alalay mo. Puno ng pagrereklamong sumasabay sa paglalakad si Panying sa akin. Sa pagiging iritado nga niya, ay hindi niya mapigilan ang sariling kurot-kurutin ang tagiliran ko. Dagdag trabaho, ang dami ko nang ang inaasikaso rito sa loob. Hindi mo talaga kami banibigong inisin ano. Pinilit kong lumayo sa kanya sa paglalakad, pakiramdam ko'y natutuklap ang balat ko sa pagdiin na pagdiin ng mga kurot niya. Hindi ako makaganti ng salita sa kanya, dahil ako nga naman ang nagkasala sa tinangka kong pagtakas noong nakaraang linggo. Imbes na pumutol pabalik kay Panying, ay nanatili na lamang akong tahimik at umiiwas. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ni Isagani, ay doon lamang niya tinihil ang ginagawa sa akin. Kumatok siya sa pintuan. Sir Isagani, nandito na ho si Alexa. Come in. Mabuti naman sa pagkakataong ito, ay walang ibang babae ang lumabas sa kwarto niya, hindi tulad noon. Ano na kayang nangyari sa babaeng yun, at hindi ko na ulit pa nakita rito sa mansyon. Siguro ikaw one night stand lang ni Isagani. Pumasok ako sa loob. Samantalang naiwan naman sa labas si Panying. Agad ko ring sinarado ang pinto, saka naglakad patungo sa harapan ni Isagani. Nakaupo siya sa kanyang couch. Saka may hinagis sa aking piraso ng pulang damit. Wear it and let's have dinner on the terrace. Tumayo siya at nagpaunang maglakad patungo sa terrace ng kwarto niya. Binalandre ko ang tela sa aking harapan. Isa iyong pulang nightgown na walang kasing nipas ang tela, na ang haba ay aabot lamang sa kalahati ng aking hita. Paniguradong kapag sinuot ko ito, ay makikita ang suot kong panloob na damit. But then again, it's Isagani perverted purpose. I just have to obey. Unti-unti ko nang tinatanggap, na malabo ang makatakas sa kanya ng ganun-ganun lang. It would take a miracle for me to get out of here. Wala akong ibang pagpipilian, kundi ang linlangan ang sarili, magpanggap na umaamos sa kanya. Kinakailangan kong burahin ang mga sarili kong opinyon, at gampanan ang tungkulin ko. Gaya lamang noong nag-aartista ako, kailangan kong umarte at hindi sirain ang karakter ko. Ang pinag-iba lang, kung noon ay nasisiyahan ako sa ginagawa ko, ngayon naman ay wala na akong kabuhay-buhay. Sa ngayon, dahil wala akong ibang plano sa isipan, ay iyon na muna ang gagawin ko. Sadyang naubos na ang lahat ng enerhiya ko sa katawan, at pagod na akong manlaban ng manlaban, sapagkat sa huli ay hindi ako nananalo. Kinokompormo ko na lamang ang sarili at dinadaya ang puso ko, na nasa mabuting kalagayan ang anak ko sa pangangalaga ni Hale Anna. Alam kong hindi niya siya pababayaan. Sana lang hindi ako tumagal sa pagkawali sa kanya, at tuluyan niya akong makalimutan bilang mama niya. Kapag nangyari iyon ay hindi ko kakayanin. It looks good on you, papuri ni Isagani nang pumasok ako sa terrace. Salamat, naupo ako sa kaharap na upuan. Agad akong nilamog nang umihip ang malakas na hangin. Dahil ang suot ko ay para lamang pulang transparent, nakitang-kita ang itim kong bra at panty ay agad na nanginig ang katawan ko. Hurry up, end it before you catch a cold. Tumungo ako. Subalit hindi ko ginalaw ang kutsara ko, nang hindi muna siya ang nauunang samubo ng pagkain. What are you waiting for? Tinaasan niya pa ako ng kilay. Hindi mo gusto ang pagkain. Gusto, pero hinihintay pa kitang maunang kumain, may ngiti man sa aking labi, batid kong napakatamlay ng mga mata ko. Why? He frowned. Are you being a gentleman here? No, I'm abiding by etiquette. I never saw you abide by etiquette before though. He chuckled. I remember how you used to eat before, not even minding my presence. Kumakain ka na parang may mga agaw sa pagkain mo. Napayuko ako sa pagkain. I just love eating, at komportable ako sa kanya noon, kaya wala akong pakialam kung anong maging itsura ko habang kumakain. And eating leftovers ever since before, I even got here is like humiliating my love. I wonder why Isagani changed his mind.
Bakit na niya ako pinapakain ngayon ng masasarap na pagkain kasama siya? Dahil ba para mabantayan niya ang timbang ko? Sure, so eat now. No need for such courtesy. Salamat, ako na ang naunang gumalaw sa pagkain, ilang sandali pa niya akong pinanood, bago rin siya kumain. Sa totoo lang ay maingat ako sa kada kilos, at sambit ng aking bibig sa harapan ni Isagani. Dahil hindi ako sanay sa pag-aakto niyang mabait, o malumanay, pagdating sa akin na siyang pinapakita niya ngayon. Ang inaasahan kong mangyayari pagkatapos ng pagtakas ko, ay siyang mas malupit at mabagsik na Isagani. Naglalaro na nga rin sa isipan ko ang mga senaryo ng pagmamalupit niya sa akin, gaya na lamang ng ginagawa noon ni Brantley. Na sa tuwing tatakas ako, ay ikukulong ako sa basement o di na kaya ang anak ko. Pero taliwas sa mga nabubuo sa isipan ko, walang ginawa si Isagani na masama sa akin sa nakalipas na linggo. Bukod sa inaalipin niya ako sa kama araw at gabi, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hindi ko siya maintindihan. Hindi rin Leon nagpapagaan ng kalooban ko, imbes ay mas nababahala ako sa mga posibilidad, na kapalit ng ginawang pagtakas ko noon. Can't he just hurt me physically, and just be done with it? Hindi itong naglalaro siya sa emosyon, at mentalidad ko ng ganito. He never treated me like this before, kaya bakit ngayon pa? Kung pwede lang ay papasukin ko ang utak niya, nang malaman ko ang tumatakbo roon. Ayaw ko rin namang tanungin siya, dahil baka isipan niyang ako pa mismo ang nanghihingi ng ikakasakit ng katawan ko. Kaya naman mainam na sakyan ko na lamang ang mga ginagawa niya ngayon. Take a bite saad niya, pagtukoy sa tsokolateng nasa kamay niya. It's a dessert. Kumagat ako agad sa inaalok niya, pagkatapos maubos ang lahat ng pagkain sa lamesa. Delicious. Tumango-tango ako. Do you want to eat all of it? Kung pwede. Sure, sayo na, may maaliwalas ng ngiti niyang binigay ang tsokolateng iyon sa akin. Salamat. Inosente kong inubos ang tsokolate, walang pag-iisip ng masama roon. Kaya naman hindi lumilipas ang 20 minutos, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Habang nakaupo sa couch niya, ay para akong kinikiliti na nagtanong sa kanya. Master, anong ang tawag sa chocolate? Ibang chocolate yan. Pinapasukan ng malamig na simoy ng hangin ang katawan ko, dahil nanatiling nakabukas ang mga bintana at terrace ng master's bedroom ni Isagani. Hold me tight, mapang akit niyang bulong sa aking tainga. Mas pinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg, gaya ng utos niya. Mabilis naming sinakop ang labi ng isa't isa. Kahit na nagsasalita ng laway, ay nanatiling tuyo ang aking lalamunan, nahihirapan sa pagkauhaw. Oh, Alexa, you just don't know how dazzling you are, tumibok ang puso ko sa puri niyang yun. Dazzling. Kahit na nakapatay ang ilaw. Yes, he said firmly. I still don't know why he's acting like this. But I don't want to question him and make him upset. Napalunok ako. Hindi ko alam ang isasagot ko, dahil hindi ako sanay na mapuri niya. Alexa, pinagapang niya ang kanyang mga labi mula sa labi ko, pababa sa leeg ko. Napapaliyad ako tuwing nararamdaman ko ang mga kagat, at sipsip niya sa balat ng leeg ko. Napakagaan ng sensasyong dulot niyon, lalo pat sa epekto ng kinain kong tsokolate. Habang abala ang labi niya sa paggapang pababa, ang kamay niya ay abala sa pagpunit ng manipis na telang suot ko. Hindi ko maintindihan, kung bakit niya pa pinasuot sa aking ang manipis na telang iyon kanina, kung pupunitin din naman pala niya ngayon. Nang mapagtagumpayan niyang tanggalan ako ng kasuotan, ang kanyang mga labi ay bumaba para salitang halikan ang aking balat. Napahigpit ang ginagawa ko sa kanyang likod. Subalit hinayaan lamang niya ako, animoy hindi yun ramdam. You are so breathtaking. Lumuhad siya sa kama, at napatitig naman ako sa ganda ng katawan niya, maging sa mga abs niya sa abdominal. No matter how much I used to seeing it, hindi pa rin ako nauumay. Noon, hindi ako naniniwala na may 8-pack abs siya. Akala ko'y hindi yun totoong katawan, pero ngayon ay kitang-kita naman ang pruweba. Dahil ba sa epekto ng tsokolate, pero pinagnanasahan ko maging ang ano niya ngayon. Hindi na mabilang sa daliring nakita ko iyon, pero ang kakaibang pakiramdam ay nananatiling bago sa puso ko. Wala akong lakas na humiga sa kama. Kaagad din naman niya akong tinabihan.
Imbes na kumalma ang puso ko, ay lumakas pa ang pagtibok niyo nang yakapin niya ako patagilid, at isabsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Say, Anya, say you like me. Natigilan ako, ngunit agad ding nakabawi, saka siya niyakap pabalik. I like you, master. No, mas sumigpit ang yakap niya, na kinapigil ko ng hininga. Say my name. I like you, nabaon ko ang aking kuko sa aking palad. I like you, Isagani. Good. You're not allowed to say it to anyone else but me, understood? Yes. Naipikit ko ang mga mata ko. Alam kong baliw siyang tao. Pero palagi pa rin akong nasusupresa, sa tuwing masasaksihan na may mas ibabaliw pa siya. Why? Just why is he acting like this? Simula nang dumating siya rito ang daming napapahamak. Una sila Baby at Davina, kahit kasalanan naman talaga niya, dahil magnanakaw siya. Tapos sunod si Manang Oprah na napalayas na. Bagong dating pangalang si Danilo, pero nilandi pa niya kaya napahamak. Tapos si Panying binibigyan pa niya ng sakit ng ulo. Ano na lang kaya mangyayari sa mansyon na to? Abay parang anay ang babaeng yan. Tingnan mo, sa susunod niyan, wala nang matitira sa atin. Diyos ko, ang hirap pa namang makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ano na lang ang ipapakain ko sa mga anak ko, kung madawit ako sa gulo ng babaeng yan. Mabuti pa, wag na kayong lumapit dyan kung ayaw niyong mapahamak. Tinuloy ko lamang ang paghuhugas ng mga pinggan. Habang nakikinig sa mga usapan ng tatlong mga katulong na babae, sa loob ng dirty kitchen. Kakatuwa na para nila akong tinuturing na bingi, para umaktong hindi ko sila naririnig, o talaga namang sinasadya nilang magparinig sa akin. Isipin mo yun. Ilang taon na rito si Manang Oprah, tapos mapapalayas lang ni Sir Isagani ng basta-basta. Paano na lang kaya tayong baguhan? Namimiss ko na si Manang Oprah. Hindi ko rin gusto yung bagong chef, masyadong masungit, at napaka-istrikta sa kalinisan ng pagkain, to the point na mayat-maya ako naghuhugas ng kamay, at nagpapalit ng gloves, just me. Mas bata pa nga yun kaysa sakin, pero kung makaasta akala mo nasa edad 50 na. Sinabi mo pa, siya yung pangalawang kinaiinisan ko rito, una, yang si Alexa. Dahil sa mga usapan nila, ay na-update ako sa mga bagong kaganapan dito sa loob. Halos kahapon ko lang din nalaman, na pinalayas ni Isagani si Manang Oprah, na siyang main cook magmula pa noong unang tumira dito sa mansyon si Isagani. Ang dahilan, sinasabi nilang lahat na kasalanan ko, dahil siniraan ko raw ang mga pagkain na hinahanda niya sa akin mismo kay Isagani. Isa raw akong sinungaling, maninirang tao, at linta kay Isagani. Nagagawa kong manipulahin ang utak nito. Dahil sa mga paratang na yon, ay saka ko lamang naintindihan na hindi iniutos ni Isagani na bigyan ako ng mga tira-tirang pagkain. Kundi ay bigyan ako ng purong mga gulay at karne. Sadya lamang may galit sa akin si Manang Oprah, marahil ay dahil sa mga kwentong kumakalat tungkol sa akin, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Pero kahit na ganun hindi ko maiwasang hindi matuwa. Dahil ngayon ay nakakakain na ako ng maayos, at tunay na nagkakaroon ng laman ang katawan ko. At oo, kahit sa simple at maliit na bagay na yon, ay nagpapasalamat ako kay Isagani. Ito ang pinakaailangan ko ngayon ang maibalik ang resistensya, at lakas ng katawan ko. Papasukin ninyo ako sa loob. Get your hands off of me. Sino kayo para hawakan ako? Nahinto ako sa paghuhugas ng plato, at agad na sinarado ang gripo. Napatikom din ng bibig ang mga katulong, na nag-uusap-usap sa likuran ko. Isagani, lumabas ka dyan ngayon din. Harapin mo ako. Sa malayo pa lang ay dinig na ang nakakabulabog na tili at sigaw ng isang babae, mula sa living room ng mansyon. Halal sino yun? Tingnan natin, dali. Nagunahan ang mga babaeng iyon. Habang minadali ko naman ang paghuhugas sa kabuli-hulihang plato, tsaka rin humarurot patungo sa living room, upang tingnan ang nangyayari. Hinahanap kaya si Isagani ng babae niya? May nabuntis kaya siya, at hindi niya pinapanagutan? May kinalaman ba to kay Marian? O sa Candace na naka-one night niya? Marami ng mga katanungan ang namumuo sa isipan ko. May malaking parte sa akin ang hinihiling, na sanay si Marian ang mag-appear, at i-claim ang trono sa mansyon ni Isagani. At kapag nagkatuluyan na silang dalawa, at nagsawa na ng tuluyan sa akin si Isagani,
ay papalayain niya na rin ako bigla. Kapag nangyari yon, ay walang lingun-lingun akong babalik sa anak ko. Kahit pakiramdaman ko ang dibdib ko ngayon, para na iyong namanhid at hindi nakakaramdam ng sakit, di tulad noon. Iyon na siguro ang tanda, na wala na akong nararamdaman para kay Isagani. Isagani, nasan ka na? Ano ba yan? Bitawan niyo nga ako, mga pobre. Dinudumihan ninyo ang balat ko. Nakakadiri. Napaawang ang labi ko, nang wala ni isang tumama sa inaakala kong babaeng nagsisigaw sa living room. Iyon ay walang iba kundi si Tita Elizabeth, ang mother-in-law ko. Agad akong nagtago sa malalaking likod nila Davina at Baby, nang hindi nila napapansin, dahil tutok sila sa paggawa ng eksena ng matandang babaeng yun. What's with the commotion? Lahat ng mga mata ay napatingala sa mataas na hagdanan, kung saan majestic na bumababa si Isagani, suot ang puting polo at itim na trousers. Ang makakapal niyang kilay, ay magkasalubong na magkasalubong, habang walang emosyong nakatitig sa kanyang ina. Why are you here making a scene early in the morning? Naglakad siya papalapit sa matandang babae, saka iyon hinarap, dahilan upang hindi ko na makita ang mukha niya, kundi ang malapad niyang likod. You! Malakas na sumampal ang isang palad nito sa pisngi ni Isagani. Lahat ng nakasaksi ay napasinghap ng hangin. Ako naman ay napatikip ng aking bibig. How dare you hurt Raquel? How dare you shoot her? Do you know how hurt she is? Noong na magagawa mo siyang tapusin. Anong klase ka? Aren't you overreacting? Pagbaliwala ni Isagani sa sampal at galit ng ina. Nadaplisan siya ng bala ko, so what? With father's money, you can even buy her an arm if it no longer functions. Isagani, hindi na biro ang pamumula ng mukha ni Tita Elizabeth, dala ng galit. Ang mga kasama niyang alalay, ay agad na nakapwesto sa kanyang likuran, kung sakaling may mangyaring masama rito. After all these years, bakit hindi mo pa rin siya maturing na parte ng pamilya Santiago? What's wrong with you? Why don't you ask what's wrong with her instead? Nagtono sarkastiko pa siya. That spoiled brat is messing with my business. Maybe you're too neglectful that you forgot to teach her how to keep her hands to herself. Don't put this on me, Isagani. Alam ko na yang mga tricks mo. Lahat ginagawa ni Raquel, para maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpakabuti sa'yo, pero minamasama mo yun, at nagagawa pa siyang pasakitan. Para ano? Sige nga. Dahil sa pag-urong ni Baby at dahil sa nakausli kong ulo, ay bigla na lamang nagtama ang paningin namin ni Tita Elizabeth. Parehong nanlaki ang mga mata naming dalawa. Subalit napalitan kaagad ng matinding galit ang reaksyon niya. Para sa babaeng yan. Tinuro niya ako, mas tumaas ang boses niya. Hindi ko ba alam bakit kayo ni Raquel obsessed sa babaeng yan? Hindi ba't nangaliwa na yang asawa mo noon? Ano pa't binabalik-balik mo yan dito? Bakit ba nagdadala ka pa ng kahihiyan sa pamilyang to? Walang habas na pinaghahampas ng matandang babae si Isagani dala ng galit, na siya namang inawat ng mga gwardya ni Isagani. Bitawan niyo, sabi ako, mga walang hiya, you peasants. Isagani, tell them to stop grabbing me, or I'll sue them all. You're the one who needs to stop pestering me. My business is none of your business. I'm your mother, stepmother, he said firmly. My real mother died many years ago. Isn't that how you get to be the matriarch of Santiago? How dare you? Bumalatay ang gulat sa mukha nito. Instead of disturbing us here, why don't you just take care of father's grave, or attend to his affairs on his behalf? Wag mo akong mautos-utusan sa dapat kong gawin. Wala akong ibang ginawa kundi ang magluksa sa pagkamatay ng ama mo. Na hindi sana mangyayari kung hindi ka naging pabaya, dahil lang sa kakahabol sa malandi mong asawa. Nanigas ako sa kinatatayuan. Tito Ross is dead. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Hindi maganda ang relasyon namin ni Tita Elizabeth sa maraming kadahilanan, subalit agad namang binigay ni Tito Ross ang basbas niya sa kasal namin noon ni Isagani. Kahit na tuwing may okasyon ko lang siya nakikita, nararamdaman kong tinuturing na niya ako noong isa sa mga Santiago, at ilang beses pa nga kaming nag-usap tungkol sa magiging anak namin ni Isagani. He wanted to see a heir for Isagani, before he did. He told me once. Why did he die?
Your wrong decision started when you married a nameless actress. Hindi ako tatayo lang sa tabi, at hahayaan kayong magsama ng malas na babaeng yan, taas noong banta ni Tita Elizabeth kay Isagani. Do what you must. You and Raquel are exactly alike. Hindi ba talaga kayo tunay na mag-ina? Is Raquel really adopted o pinalabas nyo lang? Naroon pa rin ang pagiging sarkastiko ni Isagani. Kumalma naman ang matandang babae. I raised Raquel as my own daughter. Whether you suspect she is adopted or not, proud akong anak ko siya. You, on the other hand, are the same as Elisa. You risk your own limits. What happened in the end ha? Pathetic. Naikuyong ko ang aking kamao. Alam kong may tensyon sa pagitan nilang dalawa, pero hindi ko alam na ganito pala kalala. How come? I never get to know the Santiago family, when I'm still married to Isagani.